Isang mabiyayang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Bago po ang lahat ay muli samahan po ninyo ko na magpuri at magpasalamat sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang lumikha ng lahat ng mga bagay na nakikita at pinakikita. Muli po, ang aking pong sasabihin ay hindi po nagmula sa akin. Mula po ito sa aking mga narinig, nakita at mga babasahin mula po sa gabay ng tinig ng Diyos buhat sa tala. Sa pagpapatuloy po ng ating pong pagpapahayag sa kasaysayan po ng ating Panginoon, ay muli po nating tatalakayin ang mga salitang iniwan po niya na siya po ang pagbabatayan natin upang talakayin ang mga bagay na nakalilito sa kaisipan ng tao. Na ito po yung dapat po natin maunawaan sapagkat nalalapit po ang panahon ang pagkahayag ng lahat ng mga bagay na kinakailangan pong maunawaan ng lahat ng tao upang magkaroon po ng tunay na kapayapaan, kasaganaan at higit sa lahat ay ang kaligtasan ng bawat nilalang. Mga minamahal na kapatid, sa mga pagtalakay po natin mula po nagkaroon tayo ng programa dito po sa YouTube ay atin pong tinalakay ang kasaysayan po mula sa simula at kung paano po ang naging kaganapan ng ang ating Panginoon po ay nagsugo ng nasasaad po sa Santong Kasulatan. Noong nakaraan na po ay sinalaysay natin na hindi lang sa pamamaraang ipaunawa ang bawat salita, bagkus ay ginamit po natin ang mga iniwang pamamaraan ng ating pong si Judge Pihaw, sampu na rin po ng ating si Mang Moses, na meron nga po siyang binabanggit na divine right theory. Ayon kay Judge Pihaw ay meron pong divine right theory, police power, ng divine right theory pala na iniwan niya ayun ang isang pamamaraan upang matuklasan ang mga salitang inilihim po ng ating Panginoon. At ayon naman sa aklat ni Moses, to transposition of its letter to conquer the demon. Na minsan po ay sinusulat natin paminsan-minsan sa Pisara upang maunawa ang lubos ng lahat po ng magsisipakinig at magsisipanood ng pagsasalaysay po natin ng kasaysayan ng Diyos. Ngunit ang napakahalaga po dito mga minamahal na kapatid, katulad po ng binanggit ko nung nakaraan sa inyo, ay meron pong kapangakuan ang Diyos sa huli. Na ito nga po ang binabanggit ng ating Panginoong Hesukristo na kinakailangan matagpuan natin o makilala natin sapagkat yun po ang magiging katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos upang ang lahat ng mga hiwaga at kalihiman ay maihayag po sa ating lahat. Na ito po yung binabanggit nga ng ating Hesukristo na malimit namin basahin sa inyo upang sa ganoon ay maitanim sa ating mga kaisipan na mayroon nga palang isinabi o pinangako ang Diyos na ayon sa kanya ay nanalangin siya sa kanyang ama at tayo binigyan niya ng ibang mga alin. Na ito po ay nakasaad sa aklat po ng Juan, Kabanata po 14, talataan po ng 16, na ganito po yung atin pong mababasa. Isang mabiyayang hapon po mga kapatid. Muling aking sasabihin na hindi po mula sa akin narinig, nakita, nabasa mula sa gabi ng tinig ng Diyos, Diyos sa tala. Ganito po ang ating mababasa sa panulat po ni Juan sa Kabanata 14 sa talataan po ng 26. 16. At ako'y dadalangin sa Ama at kayo bibigyan niya ng ibang mga aliw upang siyang sumainyo magpakailanman. Sa makitid bagay ang espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanglibutan sapagkat hindi nito siya nakikita ni nakikilala man siya. Siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y tumatahan sa inyo at sa inyo. Yan po ang isang sitas ng Biblia na kung atin pong pag-aaralan, binabanggit po ng ating Hesukristo, siya raw po ay dadalangin sa kanyang ama. At tayo bibigyan niya ng ibang mga aliw upang siyang sumaatin magpakailanman. At ang sinabi pa niya dyan, datapat ang mga aliw raw po ay ang espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanglibutan sapagkat hindi nito siya nakikita ni nakikilala man siya. So maliwanag na salita kung atin pong pakauunawain mabuti doon sa tema ng ating Hesukristo, tahasang binabanggit niya na hindi makikita. Kaya nga po nagkakaroon ng tinatawag na hindi parehas ang pagkakilala sa bawat salita dahil may mga iba't ibang ibig ipakahulugan katulad nga po ng babasahin muli ng ating kapatid na parehas din pong mga aliw na ito po nandun po sa 14:26 naman ng Juan na ganito po naman ang ating mababasa. Mabiyayang hapon po sa ating lahat mga kapatid.
Ang akin po sasabihin na hindi po dumamo mula sa akin, mula po ito sa akin, narinig na akin at babasahin mula po sa gabay ng tingin ng Diyos buhat sa tanang. Ganito po mga kapatid ang ating mababasa sa Aklat ng Juan, ang kabanata po 14 at ang talata po 20. Datapwat ang mga aliw sa makatibagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat ng sa aking sinabi. Maliwanag po, dun sa unang binasa ng ating mga kapatid, maliwanag na sinasabi na hindi makikita ng sanglibutan. Hindi matatanggap ng sanglibutan. Sapagkat hindi nito siya nakikita. So maliwanag na sinasabi, hindi siya nakikita. Pero dun sa binasa po ng ating kapatid, sa 26, ang mga aliw na Espiritu Santo, susuguin daw ng Ama sa pangalan ni Jesucristo at siya ang magtuturo sa atin ng lahat ng mga bagay at magpapaalaala ng lahat na sa inyo aking sinabi. Ganon din ang sinasabi po sa aklat po ng Juan din, kabanata po 14, 16, talataan po ng 7, hanggang 10, ganito naman pong mababasa. Kaya gusto ko pong ipabasa natin ito upang ipaunawa mula po sa gabay ng tinig ng Diyos mo sa tala dahil meron pong iba-ibang pananaw at pagkaunawa ang bawat isa sa nakasulat sa 3 talatang ito. Pero binabanggit ito, puro ito yung espiritu ng katotohanan. Sumabiyang hapon po sa ating lahat mga kapatid. Ngunit bago po ang lahat, ang aking sabihin, hindi magmumula sa akin, mula sa aking narinig na kita at basahin mula po sa gabay ng tinig ng Diyos buhat sa tala. Dito po sa kabanata 16 talataang 7 hanggang 10. Ganito yung atin pong mababasa. Gayon may sinasalita ko sa inyo ang katotohanan. Nararapat sa inyo na ako'y yumaon, sapagkat kung hindi ako yayaon, ang mga aliw ay hindi paririto sa inyo. Ngunit kung ako'y yumaon, siya'y susuguin ko sa inyo. At siya, pagparito niya, ay kanyang susumbatan ng sanglibutan tungkol sa kasalanan at sa katwiran at sa paghatol. Tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila nagsisampalataya sa akin. Tungkol sa katwiran sapagkat ako'y paroroon sa Ama at hindi na ninyo ako makikita. Iba rin pong tema ang sinasabi dito. Ang sabi niya, ulitin ko lang po at meron pang isa akong pababasa bago po natin ito talakayin isa-isa. Dito po sa 16 na binasa ng ating kapatid, ang sabi niya mula dito sa 7, gayon may sinasalita raw ng ating Panginoon sa atin ang katotohanan. Nararapat na sa inyo ako ay yumaon, sabi niya. Sapagkat kung hindi ako yayaon, ang mga aliw ay hindi pa rito sa inyo. Ngunit kung ako yumaon, siya ay susuguin ko sa inyo. At siya, hindi niya sinabing at ako, at siya, pagparito niya, ay kanyang susumbatan ang sanglibutan tungkol sa katwiran sa kasalanan sa paghatol. Tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila nagsisampalataya sa akin. Tungkol sa katwiran sapagkat ako'y paroroon sa Ama at hindi na niyo ako makikita. Sa aklat din po ng Juan, kabanata po 15, talataan ng 26, 27 o 26 na lang natin basahin. May mababasa naman po tayong ganito. Tingnan po ninyo kapatid, magkakaiba, puro mga ali itong binabanggit. Puro espiritu ng katotohanan, pero magkakaiba ang tinetema po dito. Dito po sa Juan, kabanata 15, talataan po ng 26, ganito naman po yung mababasa. Isang mabiyayang hapon po mga kapatid. Una po sa lahat, ang akin pong sasabihin, hindi po babambula sa akin, wala lang po sa akin mga narinig at babasahin. Ganito po mga kapatid ang pinababasa ng ating kapatid dito sa panulat ni Juan. Sa kabanata pong 14, ang talata po niya ay 26. Datapwat ang mga aliw sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. 15 kapatid, hindi 14 yan, 14, 15, 26 mo sa iyo. Ganito po. Datapwat pagparito ng mga aliw na aking susuguin sa inyo mula sa Ama sa makatwid bagay ang Espiritu ng katotohanan na nagbubuhat sa Ama ay siyang magpapatotoo sa akin. Isa pa po, meron pang isa. Basahin din uli kapatid ang dito sa Juan pa rin, dito sa 6:13. Para makita po natin yung pagkakaiba nito. Ganito po mga kapatid ang atin pong babasahin sa Juan. Ang kabanata po niya ay 16, ang talata po niya ay 13. Gayon may kung siya ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan,
sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain, at kaniyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Salamat kapatid. Balikan na po natin ngayon mga minamahal na kapatid. Alam po ninyo, sa apat na salitang ito, nagkaroon ng pagtatalo-talo ang kaisipan, damdamin at pananaw ng bawat tao. Bawat mananampalataya, bawat naniniwala sa Diyos, dito pa lang po sa apat na salita ng ating Panginoon Kristo, nagkaroon na po ng tinatawag na pagkakatalo-talo. Ito yung binabanggit ko sa inyo nakaraan, na kung hindi sana ako naparito, sabi ng ating Panginoon Kristo, nagsalita sa kanila, ay hindi sila nagkaroon ng kasalanan. Balikan ko pong basahin isa-isa ngayon mga kapatid. Dito sa 14:16, at ako'y dadalangin sa Ama, sabi ni Jesus, at kay bibigyan niya ng ibang mga aliw upang siyang sumainyo magpakailanman. Sa makatwid bagay ang Espiritu ng katotohanan na susuguin ng Ama, katotohanan na hindi matatanggap ng sanglibutan, sapagkat hindi nito siya nakikita ni nakikilala man siya. So maliwanag dito kapatid, hindi nakikita, pinanindigan ng maraming tao, talagang hindi nakikita ang mga aliw. Nakasulat nga naman. Ano po? Pero dito sa kasunod, babasahin ko rin sa 26, tatapat ang mga aliw. Sabi naman niya, sa makatwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalaala ng lahat na sa inyo aking sinabi. Maliwanag po ng Espiritu Santo, siya na ngayon ang magpapaalaala. Lahat ng sinabi ng ating Panginoon Kristo, ipapaalala niya. Paano makapagpapaalala hindi mo makikita? Kung titilan po natin, hindi na po magkasundo yung tinutukoy ng dalawang setas. Dalawa pa lang yan, masusundan pa ng dalawa. Dito naman po sa 15:26, ganito naman po ibabasa. Datapat pagparito ng mga aliw na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, sa makatwid bagay ang Espiritu ng katotohanan na magbubuhat sa Ama at siyang magpapatotoo tungkol sa akin. Sipin po yun. Ang patututuhanan daw nitong Espiritu ng katotohanan ng mga aliw ang ating Panginoong Hesus Kristo. Hindi yung sarili niya, kundi ang patututuhanan niya si Hesus Kristo. Samantalang sinasabi naman po dito sa 7, dito sa 16:7 hanggang 10, gayon may sinasalita ko sa inyo ang katotohanan, narapat na sa inyo ako yumaon, sabi na naman ni Jesus. Sapagkat kung hindi ako yayaon, ang mga aliw ay hindi pa rito sa inyo. Ngunit, kung ako yumaon, siya ay susuguin ko sa inyo. May tinutukoy na po siya, siya ay susuguin ko sa inyo. Nakakalito pa yan, dun isa-isa, ang magsusugo ang Ama. Dito ang magsusugo si Hesus Kristo. Sinong tao ngayon na hindi malilito? Sino ba talaga magsusugo? Ang Ama o si Hesus Kristo? Parehas po niyang salita ito. Yan ang nakakalito mga minamahal na kapatid. Ang sabi pa niya, dito sa 30 naman, gayon may kung siya ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita mula sa kanyang sarili, kundi anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain at kanyang ipahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. So kung magpapahayag siya ng mga bagay na magsisidating, hindi siya magsasalita mula sa kanyang sarili, meron na po siyang katawan. Paano ngayon yung sinasabi ni Jesus na hindi siya makikita? Yung isang espiritu po yan. Di po ba nakakagulo mga minamahal na kapatid? Ang paninindigan ng isa, yung isang salita. Yung isa. Dito pa lang, 5. 5 na po dito. 5 ang lumilitaw. Na hindi magkakasundo. So tama yung sinabi ng ating Panginoong Hesus Kristo. Ang sinasabi nga niya na kung hindi sana ako naparito, ayon po dito sa Mateo, dahil sa Juan din, Kabanata 15, talataan po ng 22, ay ganito po yung binanggit o sinabi niya. Tinan po natin, kaya nga narito po ang tinig ng Diyos po sa tala upang ipaunawa ng lahat ng mga ito. Ibasa natin. Mabiyayang kapon po sa inyong lahat mga kapatid. Ang aking sasabihin di nagmumula sa akin, mula sa aking mga narinig at babasahin mula sa gapay ng tinig ng Diyos buhat sa tala. Ayon po sa nasusulat po sa Kabanata 15, talataan ng 15:22 na ganito ang nakasulat to. Kung hindi sana po naparito at nagsalita sa kanila, ay hindi sila nagkaroon ng kasalanan. Dadapat ngayon, wala silang madahilanan sa kanilang kasalanan. Maliwanag po, kung hindi sana ako naparito, sabi ni Jesus.
at nagsalita sa kanila, ay hindi sila nagkaroon ng kasalanan. Kaya minsan nagbibiro ko, galing ngayon yung kasalanan. Ang totoo po, walang kasalanan din ang ating Panginoon Kristo. Dahil doon sa salita na nalito, dahil ang tao nangahas na yung kanyang sariling pangunawa ang ipinairal niya, kaya nagkaroon po ng pagkakahiwa-hiwalay. Ipinilit ng isang tao yung kanyang sariling karunungan, samantalang sinasabi ng ating Panginoon Kristo, lumapit kayo sa akin, mag-aral kayo sa akin. Yun ang masakit tanggapin na katotohanan, kapatid, sapagat ipinangahas ng bawat tao yung kanyang karunungan at hindi yung karunungan mula sa Diyos. Diyan po nagkaroon ng pagtatalo-talo, mga minamahal na kapatid. Na kung atin pong napansin, mula po nung talakayin po natin ang Santong Kasulatan, ang salita ng Diyos, meron pong pinapahanap, meron pong pinatutuklas sa atin kung sino ba yung dapat talaga, kung ano talaga yung unang hakbang ng isang mananampalataya bago siya makialam sa mga iniwan po ng ating Panginoon. Ngayon po yung binabanggit sa aklat po ng Mateo na hanapin mo ng kanyang kaharian. Ito po yung mababasa natin sa aklat po ng Mateo, kabanata po ay 6 talataan ng 33. Muli ang aking sasabihin, hindi po mula sa aking narinig, nakita, nabasa mula sa gabay ng tinig ng Diyos. Ganito po mababasa sa Mateo, sa kabanata 6, sa talataan po ng 33. Datapat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. So maliwanag po ang binabanggit ng kasulatan o ng ating Panginoong Hesukristo. Hanapin daw muna natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay ay pawang idaragdag sa atin. Sa ibang talata po, binabanggit niya, inyong hanapin ang Panginoon samantalang mga sumpungan. Ito mababasa po natin sa aklat po ng Isayas, kabanata po ay 55 talataan po ng 6, na ganito po yung atin pong mababasa. At muli ang aking sasabihin, hindi magmumula sa akin, mula sa aking narinig, nakita at basahin mula po sa gabay ng tinig ng Diyos, buhat sa tala. Dito po sa Isayas, kabanata 55, talataang 6, ganito yung nasusulat. Inyong hanapin ang Panginoon, samantalang siya'y masusumpungan. Magsitawag kayo sa Kanya, samantalang siya'y malapit. Maliwanag po, inyong hanapin, ito po'y utos ng Panginoon. Siya mismo ang nag-uutos na kinakailang hanapin natin ang Panginoon, samantalang siya raw po'y masusumpungan. Magsitawag tayo sa Kanya, samantalang siya malapit. Bakit ngayon lumilitaw? Na ang ating Panginoon Kristo na sinasabi nga niya, ang utos ay, hanapin muna natin ang Kanyang kaharian at ang Kanyang katwiran. At ang lahat ng mga bagay ay pawang idaragdag sa atin. Bakit, mga minamahal na kapatid, ang tao'y hindi naghanap sa Panginoon? Kundi ang ginawa ng tao, nagsaliksik ng kasulatan. Nag-aral sa paaralan, pumunta sa iba't ibang lugar para alamin ang katotohanan daw. Pero ang bilin ng Panginoon, hanapin ninyo ang kanyang kaharian, magsitawag kayo sa kanya. Bakit ipinapairal ng tao yung kanyang sariling kalooban? So maliwanag po ang binabanggit ng ating Panginoon. Kaya nagkasala ang tao dahil kasi sa hindi nila hinanap muna yung tagapagturo para masumpungan ang tunay na liwanag. Gaya po ng binasa natin sa aklat ng Juan. Iisang aklat ng Juan nakakapagtaka. Sinabi ni Jesus, magsusugo ang Ama. Sinabi ni Jesus, magsusugo ako. Sino sa kanilang dalawa magsusugo? Ama o ang ating Panginoon Kristo? At ang Espiritu Santo ang isusugo ayon sa nakasulat. Na ayon naman sa mga paliwanag ng iba, ang Espiritu Santo na po ay hindi nakikita. Paano makapagtuturo ang hindi nakikita? Ba't mo hanapin kung hindi nakikita? Anong session na hanapin mo pa siya? Nagpapahanap para sa hindi mo makikita. Mahirap pong intindihin yan, mga minamahal na kapatid. Pero sa maniwala po tayo hindi, meron pong personalidad na dapat po natin hanapin. At yun lang ang makapagtuturo. Ito yung sinasabi po sa aklat po ng Isayas. Yung isang anak na lalaki sa Isayas 9:6, na ang sabi po ay ganito. 9:6 sa 9 yata, nagkabalik ko yata sinabi ko. Sa Isayas po. Muli po, mabiyayang hapon po sa ating lahat. Ang aking sasabihin, hindi po ito mula sa akin, wala po ito sa aking babasahin, wala po sa gabay ng tinig ng Diyos buhat sa atin. Ganito po mga kapatid ang ating mababasa sa aklat po ng Isayas, ang kabanata po siya, at ang talata po ay 6. Sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat.
at ang kanyang pangalan ay tatawagin kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. So maliwanag po sa binasa na po ng ating kapatid, sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata at sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki at ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat. Marami pong tumalakay si Jesucristo na. Ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat. Tatawagin ang kanyang pangalang kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Kaya yan ang dahilan, mga minamahal na kapatid, bakit natin sinusulatan lahat ng departamento ng ating pamahalaan upang ipaunawa sa kanila na yung sinasabi po ng ating Panginoon, Pangulo ng Kapayapaan, siya po ang dumating dito sa Nueva Dimata. Bakit ayaw bigyan ng pagkakataon para magkaroon po ng katuparan? Higit sa lahat, ang nais po ng Panginoon ay magkaroon ng tunay na kaligtasan ang lahat ng tao sa buong kinapal. Lalo higit ang mga Pilipino o bansang Pilipinas na kanyang piling hinira. Mga minamahal na kapatid, ginigising po namin kayo sa isang katotohanan na napakapalad ng bansang Pilipinas sapagkat dito pinagkaloob ng Diyos ang kanyang biyaya upang lahat ng mga hiwagang na ilihim ay maihayag sa mga huling araw. Mga minamahal na kapatid, napakahalaga po ng mensaheng ito na dapat maunawaan ng lahat ng mga tao. Napakahalaga po ng mensaheng ito na dapat siya po ang mamayani sa bawat tao. Dahil ang tunay na layin po ng Diyos, magkaroon ng kapayapaan, kasaganahan at ang higit po sa lahat ay ang kaligtasan ng ating laman at ng ating kaluluwa. Kaya itong sinasabi po namin kapatid, hindi lang po ang bansang Pilipinas, bagkus ulitin ko po, na kahit po ang United Nations mismo, na sila po ang nag-usap-usap patungkol dito, nananawagan kami sa kanila, nananawagan kami sa inyo, na sana bigyan na ninyo ng panahon upang magkaroon ng katuparan ang pinag-usapan ninyo na kung saan ay nagkaroon ng pagpupulong noong 1966, October 24, 25, at pinagpulungan ng isang aklat ng pamagat nga po ay ang the new governmental formula for world peace, prosperity, and for the salvation of flesh and soul sa pamuno po ng ating si Pangulong Ferdinand Marcos sa pag-uutos naman po ng ating si Giles P. Ham. Mga minamahal na kapatid, sana po sa mga mensaheng ito ay makarating at makaabot sa lahat ng kinaukulan upang mabigyan po ng panahon upang sa ganun mga kapatid, mailihis tayo sa lahat ng pangarip at kapamakan na yan po ang umiiral sa atin pong bansa at hindi lang po sa bansang Pilipinas, bagkus halos buong mundo nagkakaroon na po ng tinatawag na kapamakan. Na ito po yung binabanggit ng atin pong si Panginoon Jesucristo. Dito po sa aklat ng Mateo, Kabanata po 24, talataan po ng 14 ay ganito po yung ating mababasa. Mateo, Kabanata po 24, talataan po ng 14 ay mababasa po natin ang ganito. Uli po mga kapatid, ang aking sasabihin, hindi magmumula sa akin, mula lang po sa aking babasahin. Ganito po ang nasusulat mga kapatid sa panulat ni Apostol Matthew. Sa Kabanata pong 24, talata po 4. 14. Ay 14. Ganito po ang ating mababasa. At ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatutuo sa lahat ng mga bansa at kung magkagayoy darating ang wakas. So maliwanag po, ipangangaral na raw po ang ebanghelyo ng kaharian sa pagpapatutuo sa lahat ng mga bansa at kung magkagayon ay darating na ang wakas. Mga minamahal na kapatid, ito po ang aklat ng isang pamahalang espiritual. Bilang katuparan po ng panalangin ng ating Panginoon Kristo na sabi niya, manalangin ka ng ganito, Ama naming nasa langit ka, sambahin ang pangalan mo. Dumating ang kaharian mo, gawin naman yung kalooban na kung papaano sa langit ay magkagayon dito sa lupa. Ito po ay, ang aklat pong ito ay ang tinatawag na pamahalang espiritual. Ito po yung tinatawag nilang divino gobyerno o divine government. Ito katuparan po ng panalangin na kung paano sa langit magkagayon dito sa lupa, na ito po ay natapos na po na tinanggap ng nagkakaisang bansa. Para ipakita po namin sa inyo mga minamahal na kapatid na ito po ay meron na pong nireceive na po mula po sa ating pong tinatawag na Republic of the Philippines Regional Trial Court of Manila, National Region Judicial Capital Judicial Region. Pagkatapos po mula sa Palasyo ng Malacanang, Department of Foreign Affairs, United States of American Embassy, Vietnam Embassy, Korean Embassy, Thailand Embassy, New Zealand Embassy, British Embassy, USSR Embassy, Supreme Court, Department of National Defense, Chief of Staff, National Bureau of Investigation, Bureau of Internal Revenue,
National Police Commission, National Archives, ang pambansang aklatan, the National Library, Land Transportation Commission, Department of Agriculture and Natural Resources, Bureau of Plan and Kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Lahat ng ito kapatid, natapos na po nilang tinanggap, natapos na po nilang kinumpirma, inaprubahan ang isang aklat na divino o pamahalang espiritual na ito po ang ipatutupad sa huling araw na walang ibang magpatupad kundi ang hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon na siya pong lilitaw dito sa dulong silangan. Mga minamahal na kapatid, pasalamat po tayo dahil dito mismo sa bansang Pilipinas, lilitaw ang pangako ng Diyos, isang ama na magiging Pangulo ng Kapayapaan. Sa inyong lahat na nakikinig at nanonood, nagpapasalamat po kami lubos na sana po hindi po ito yung huli ninyong pakikinig. Bagkus ipagpatuloy po ninyo sapagkat marami pa po kaming ihahayag sa inyo na buong katotohanan na itong mga unang inilihim sa mahabang panahon at ngayon na po ang panahon upang maipahayag ang lahat ng mga Panginoon. Maraming salamat po sa inyong lahat at isang mabiyayang hapon po sa inyo lahat.